Sa loob lamang ng 32 months, mas marami pang inutang ang pamahalaang Marcos kesa sa kahit na sinong pangulo sa ating kasaysayan. Na yan, ito nga ang yung sinasabi nila. Opo. Alam mo, nakakatawa itong bigas-bigas na ito eh. Alam mo, kasi nga, talagang dumadaus-us. Tama ba yung word ko? Dumadaus-us. Sumusubsob ang popularidad nitong si Pangulong Marcos. Maipilit lang. Di ba, laging hinahanap sa kanya. Nasaan yung 20 pesos na bigas? Para lang masabing, may 20 pesos na bigas. Okay, sabi niya, sa Visayas region daw, may 20 pesos na bigas. Okay. 12 lalawigan. Yan. May limitasyon na 10 kilo kada linggo. Okay naman yun. At ito ay pero ito ang hindi nila sinasabi Ano po yun? Ito Unang-una, limitado. Sa 12 probinsya lang sa Visayas region. Number 2, yun nga sinasabi nitong isang kasama natin, sila na nandoon Yes. Old stock. Negative yan. Number 3, 20 pesos kasi subsidized. Kung ito, ang halaga nito ay 30 pesos, sinasubsidize o yung gobyerno ang nagbabayad nung difference between the selling price and the actual price. Anong ibig sabihin nito? Artificial. Kaya, hindi pwedeng buong bansa sa Visayan region lang. Bakit? Kasi nga, subsidized. Pakitang tao. Kung baga, ikaw ay naghanda para pakita mo, may pera ka, pero inutang mo. Ganun yun, pakitang tao para lang masabing, may 20 pesos na bigas, pero limitado. At hindi pwede po itong i-continue ng matagal. Pupusta ako yung sinasabi nilang hanggang 2028 yan, BS yan. At yung mga areas na limitado lamang, hindi pwedeng buong Pilipinas kasi nga subsidy. Yan. Kaya ang Pilipinas, lintek ang utang. Sinasabi nilang ang dami daw na utang nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung inutang ni Pangulong Duterte ng matagal na panahon na merong pandemic, inutang nila ng sandali lamang. Ayan kita mo, sa loob lamang ng 32 months, mas marami pang inutang ang pamahalaang Marcos kesa sa kahit na sinong pangulo sa ating kasaysayan. At yan ay tatalakayin natin sa pagbabalik ng Yes, Yo, Topacio! 1, 2, 3, taka mo na! Ating oras! Alas 11:40. Mga kasama! Nagbabalik po ang Yes, Yo, Topacio. Oras na Alas 11:48 ng umaga! Atty. Freddy Topacio! At Miss Juvie de Guzman. Yan! Ito ay, yun nga, sinasabi natin yung subsidy. Opo. Kita mo, ito ang statistics Sa loob lamang ng 32 buwan, si Pangulong Marcos, yung pamahalaan niya ay umutang ng mas malaki kesa sa lahat ng naging dating Pangulo. Ayan kita mo mula Hunyo 2022 naging Pangulo, noon of June 30, 2022. Last year. Naging Pangulo si Pangulong Marcos 2022, Jr. opo. 2022. Opo. From July 2022 hanggang February 2025, ang naging utang na ng Pilipinas ay 4.64 trillion. Trillion, hindi bilyon Trillion? 4.64 trillion. Yeah. Ito, hindi ito yung total na utang natin Total na inutang from July 2022 to February 2025. 32 months pa lang. Mabilis. Yan Ito ay mas malaki yan sa inutang sa 6 na taon ni Pangulong Duterte na 4.42 trillion lamang. Trillion din naman Trilyones, hindi trilyanes Trilyones. Oo, kamote yun matatalo pa.
Alam mo, nung tinatanong sa akin kung si Trillanes daw, ano daw mangyayari kay Trillanes bilang mayor ng Caloocan, sabi ko, naku, malaki ang tsansa, lalabas. Lalabas na katawa-tawa. No, yun nga nangyayari. Ewan ko, masyado naman ano si mga taga-Caloocan eh. Hindi siya pinapansin. Anyway, eto ha, si Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon ay umutang ng 4.42 trillion. Sabi nyo, ang laki! Bakit malaki? Bakit nga ba? Unang-una, may pandemic, color. Diba? That time, okay. May mga kalamidad, di ba? Ang Opo. daming kalamidad. Meron pang yung Marawi Siege. Sinugod tayo ng Maute. Oh, Di ba? opo. Maute po ha. Bigyan sa inyo iba eh kung ano-anong nasasabi eh. Huwag mo lagyan ng N. Oo, wag. Napakahalay natin. Maute ha, maute. At ang daming build. Yung mga dinadaanan natin ngayon, napakahaba-haba. Mula sa Parañaque, dinadaanan ko pagpupunta akong Quezon City, pag may press con sa New Camuning kay Wilson Opo. Lee Flores. Yan, panahon niya noon, di ba? Pagkaganda-ganda. Ang dami. Napakaraming nagawa, mga airport, gumanda, mga tulay. Projects. Yan, oo. Okay. Kaya ngayon, ang kabuang utang na ng Pilipinas ay 16.63 trillion. Wow. Trillion. Oh my Na God. ang interest lamang ay 1.9 billion. Billion a day. Oh? Isa nga, yung interest Sus, pa lamang Mario yan. Jose. Siyempre, malaki yung principal, Uh-huh. malaki yung interest. Utang nating lahat yan eh, di ba? Hindi lang utang mo, hindi lang utang ko, utang niya, pati utang ng ina mo, utang ng ina niya, di ba? Utang natin ng ina lahat. nilang lahat, di ba? Yung mga nasa gobyerno, di ba? May mga Opo. nanay sila, utang ng ina nilang lahat yan eh. Pati di yung ba? mga hindi pa pinapanganak. Di ba? Yun ang masakit. Yan ang mabigat. Oo, utang dito, utang Utang doon. doon. Mga orang utang kasi. Saan pupunta tong pera? Di ba? Oh, yun ang guts sumabi sa pangyayaring ito eh. Kaya sa galit ng mga tao, ayan ang nangyayari. Di ba yung pinag-uusapan, sad-sad. Below sea level ang approval rating, negative. Alam mo, sa lahat ng mga matataas na pinuno natin, ang may positive lang na approval rating, si Opo. Vice President Sara Duterte. Oh, di ba? Grabe, oh. Paano yan, attorney, pag ganyan na utang na napakalaki na, ano mangyari sa Uy. atin? Di ba, bayaran natin yan. Di ba? Kahit wala na tayo. Oo, ito nyo. Babayaran pa rin. Ito pang isang kasi ang hirap sa atin eh, kung ano-anong inaatupag natin. Katulad nitong building ng Senado, okay naman sila ron. May nakikita ka bang problema ron sa GSIS building sa Pasay City na tanggapan ng Senado? Wala Sa naman tingin eh. ko wala. Oh. Maganda rin yung building Hindi lang doon. nga kanila yon, Opo. inuupahan. Pero kita nyo, pwede namang magpagawa ng simpleng building. Opo. Di ba? Yes. Di ba sabi na, tuwan-tuwa sila, magpapagawa sila ng bagong building sa BGC na sarili. Being myself is about Sabi nila, 4 billion. Yung 4 billion nga, malaki na eh. Hindi na utang. Sabi ni Lacson, si Senator Lacson Okay. sabi ni Lacson, okay lang yan, at least may sariling building ang Senado, fine, okay. Ngayon, yung building na yon, ayun, ginagawa. Oh. Sabi ni Lacson, 4 billion. Alam mo kung magkano nang nailalagay pala ron? Magkano na po? 33 billion, di pa tapos. Oh my Grabe God. naman. Hindi pa tapos. Ayan, may litrato rito. Puro scaffolding pa. May crane, dalawa. Kasi dalawa yan eh, bago may tulay doon. Ewan kung ba't kailangan dalawang building, 24 lang naman sila. Ganun ba sila katataba? Ganun ang building nila. Pambihirang buhay naman ito. Oh no! Eh, sino gagamit nun? Baka naman merong mga iba pang titira doon. Sino titira roon?
Eh, bakit ganun kalaki? Ewan ko, 24 lang ano ba yan? Nabulol tuloy ako eh. Pero before lang, kakalog-kalog sila. Para silang Indian pana, kakana-kana. Tatlong Hindi. kwan, kakalog-kalog. Baka, attorney, may iba pa silang plano for that. Ano nga? Ano? Hindi pa sinasabi. Naku, mabigat Wala pa. yan. Masyadong karanyaan naman yan. Ayun lang. Mhm. Yun lang. Yan ang mabigat eh. Oo. Ano ba naman yan? Kaya ang approval rating ng ating bago may naglabas. Alam nyo, sasabihin lang fake news. Oh. Pero naglabas ng alam mo kung may naglabas ng survey, mataas daw ang approval rating ng Pangulo. Kesa kay Sara Duterte, 77% trust rating, 69%. Si Sara daw ay 69. Performance rating daw 74, 63 lang si Sara. Alam mo kung sino naglabas? Sino po? BBM Youth. Oh. Sila na nagbotohan. Ang tinanong nila si Lisa Araneta, yung mga katulong ng mga Marcos, driver. Eh, natural yun. Siyempre, love your Ay, own. nako. Diba? Buhay ko talaga. Love your Oo, ano ba own. naman yan, mga kasama. Ha? Tayo'y pinaglululuko eh. Ha? Talaga namang mabigat ang laban. Ay, by the way, bago tayo magtapos, may pagbabago na ito yung 2025 top party list. Ayun na. Ito yung mga siguradong pasok. Pasok na pasok. Oh, Talagang yeah. pasok, ha? Oo, pasok na pasok. Ito ito. Sige po. Tingnan natin. Number 20, Abante Bisdak. Oh. 1.5%. 19, Turismo. Ito yung kay Wanda Teo. So, sa grupo rin ni na Tulfo to. Okay. Turismo, Galing. party list. Number 18, Magsasaka. Yan, party list. Anak ng Teteng, ba't nawala? Nag-text kasi. Sino Okay. first nominee dyan? Oo, Magsasaka. Party. Okay. Hindi ko makita eh. May mga mukha dito. Hindi ko makita ang mukha. Number 16, ang probinsyano. Ito si Brian Po, yung anak ni Grace Po. Grace po. Okay. 15, PBP. Ano yung PBP? Yan. 14, Bayan Muna. Oo. 13, Solid North Party. 12, Gabriela. Marami sila 11, ang bumbero ng Pilipinas. Meron palang ganun party. Ano ginagawa nila? Bumobomba ng bumobomba. Puro bumbero yan. Mahilig sa bomba ito. Puro Bombero ano yan, eh, ha? oh. Bomba ng bomba. Number 10, Juan Talaga? Pacman. Number 9, Alona. Meron pa na nun, no? Alona. Oh. Hindi kasi Alona Alegre to. Ano sabi? Naka-acronym yan, sir? Kaya nga eh. Number 8, Malasakit at Bayanihan. Okay. Yan. Number 7, Agimat. Ito yung kay Budots. Yan, Yung kay Bong Budots. Revilla. Oo, naibalik na kaya yung 124. Sorry, nahanap pa. Number 6, FPJ Panday Bayanihan. Parang hindi kaya kanila. Kanya rin to. din yun, di ba? Number 5, ito yung kinatulpo, yung ACT-CIS. Ayun. Number 4, 4PS. Number 3, Ako Bicol. Ito yung kaya tayo kay Saldico. Yes. Kita nyo, pag may ayuda talaga, nakakapuntos ha. Na kailangan mag-mature pa rin yung mga mamamayan natin. Butante. Number 2, Tingog. At Yan. congratulations sa number 1. Ito talagang ito ay talagang nagpapatunay na sikat pa rin si Pangulong Duterte. Number 1, ang Duterte Youth! Ayun. Number 1 talaga? Duterte Youth! Kaya ako gagawa na rin ako ng party list. Pinag-usapan na namin Mas to. madali yun eh. Hindi, alyansa ng mamamayang ordinaryo para sa nasyonalismo. Baka hindi Oo. matandaan. Hindi, may acronym naman eh. Okay. Almoranas. Grabe. Alyansa ng mamamayang ordinaryo para sa nasyonalismo. Almoranas. Ang natin, ang battle cry natin, palakihin ang Almoranas. Atigasin. Ay, naka-attorney. Anyway, sa nota yan, Lagi yan sa mga baguhan. Ikaw Ay. talaga. Okay. Magbibigay sana tayo sa susunod na programang Balitan